In this video, we're going to talk about long division. So, paano nga ba mag-divide ng dalawang numbers gamit ang long division? So, halimbawa, may dalawang numbers tayo, 6,432 at i-divide by 12. So, unang gagawin is ilalagay sa loob ng division box itong dividend. Yung dividend is yung nasa kaliwa, 6,432. Yung sa kanan naman ay tinatawag na divisor. Siya yung nagdi-divide ng dividend. So, yung divisor naman ilalagay mo sa labas ng box or sa kaliwa niya. Tapos, i-divide mo yung dividend, yung sa loob ng box, from left to right. So, unahin mo yung unang number, which is 6, at susubukan mong i-divide sa divisor, which is 12. So, dahil mas maliit yung 6 sa 12, hindi pwedeng ma-divide siya. Kaya gagamitin mo yung dalawang digits, which is 6 and 4. So, magiging 64. At i-divide sa 12. 64 divided by 12. So, paano siya i-divide? So, maghahanap ka ng number na i-multiply mo sa 12 at yung result is siya yung pinakamalapit sa 64. So, for example, 4. So, 4 times 12. Pag i-multiply mo yan, magiging 48. Which is medyo malapit na rin sa 64. Pero kung susubukan mo yung 5 times 12, 60. So, mas malapit siya sa 64. So, pipiliin mo yung 5. Paano kung gagamitin mo yung 6? 6 times 12, pag i-multiply mo, ay ang result is 72. So, kahit, although mas malayo siya, pero kahit mas malapit pa siya dyan sa 64, as long as sumobra na siya sa 64, sumobra na siya sa dividend, hindi na siya pwedeng gamitin. So, ang pinakamalapit na answer pag i-multiply sa 12 is ang 5 because 5 times 12 ay 60. At saka hindi siya lagpas sa 64. So, 5 and then multiply mo sa divisor. So, 5 times 12, 60. Tapos, i-subtract mo sa 64 yung result na 60. So, 64, babawasan ng 60, yung matitira ay 4. So, pagkakuha mo ng difference, yung difference, ibig sabihin yun yung result ng pag-minus, lalagay mo sa baba yung next na digit, which is 3. So, i-connect mo dyan, magiging 43 na siya. Tapos, i-divide mo again sa divisor. 43 divided by 12. So, hindi mo man makuha yung exact number, pero at least yung pinakamalapit na value. So, kung susubukan mo yung 4, 4 times 12 is 48. So, lagpas na siya ng 43. Kahit malapit na siya, hindi siya pa rin pwede pag lagpas na siya ng dividend. So, yung pwede is yung 3. Kasi 3 times 12 is 36. So, lalagay natin 3 at multiply sa divisor, which is 3 times 12, 36. Tsaka subtract ulit. So, 43 babawasan ng 36. Yung matitira ay 7. So, may isang digit pa tayo na hindi na bababa. So, ilagay natin sa baba yung 2. Yan yung panguli. At i-divide 72 divided by 12. So, hanapin mo na naman yung number. So, trial and error to. Hanapin mo ulit yung number na i-multiply sa 12 para yung result is sobrang lapit sa 72. Which is 6. Kasi 6 times 12 exactly 72 yan. Kung
hindi naman exact, pwede naman as long as hindi siya lagpas. Basta sobrang lapit niya sa 72. Tapos isa-subtract mo, yung result is 0. So, hindi naman kailangan na 0 parati yung result. Minsan, hindi 0, pero kailangan mong mag-end dyan kasi wala nang next sa 2. Yung 2 na yung huling ibababa. Kung hindi siya 0, ibig sabihin may remainder. So, yung 536 na answer, lalagyan mo lang ng R at saka kung ano man yung answer sa baba. Kung hindi siya 0, let's say 2, so lalagyan mo ng R2. Ibig sabihin, 536, remainder 2. So, dahil 0 yung difference ng huli, ibig sabihin walang remainder. So, exactly divisible yung 6,432 sa 12 kasi walang sobra.